Kumusta po mga kababayan? Ako po si Syong at ito ang Katinig. Welcome po sa aking channel kung saan ang boses at tinig ng katotohanan ay hindi makakayang patahimikin. Dito po tayo ay walang takot pagka nagkamali, lalong-lalo na yung mga abusado at yung mga kawatang politiko sa bansa, ay dapat po natin silang batikusin. Dahil hindi po sila sagrado. Huwag na po tayong magpaligoy-ligoy pa. Ngayon po ang tatalakayin natin ay tungkol sa ilang personalidad na pilit binabaon sa kumunoy, sinisiraan, pinoproject, tinatrabaho. Wala pong iba kundi si Senator Marcoleta at yung si Senator Joel Villanueva. Hindi ko po pinagtatanggol o sinasabi na si Joel Villanueva ay hindi guilty o guilty. Ang akin lang po, anyway, lagi po nating tandaan na yung presumptions of innocence is legal principles which means that a person is considered to be presumed innocent until proven guilty in the court of law. Di ba po? So, pwede ko pa pong sabihin na hindi guilty si Senator Joel Villanueva. Tama o mali? So, bago po natin pakita yung video na ating nasaliksik kamakailan lang, kung maalala nyo po, itong si Joel Villanueva at si Marcoleta, ilan lang po sila sa mga taong naninindigan at very vocal about their stance and pronouncement against this powers that be, yung mga naghaharing uri, yung mga taong akala nila ay pag-aari nila ang kaban ng bayan, yung treasury ng Bangko Sentral ng Pilipinas, at wala silang pakundangang gawin ang gusto nila. So kaya, kung naalala niyo po yung PI noon, isa po si Senator Villanueva na talagang vocally and brutally, I can say that, kasi sa video mapanood nyo, dito nyo po makikita, dito ko po nakikita kung paano siya lumaban against those deception ni Tambaluslos. At isa rin po si Senator, now Senator Marcoleta, na noon, kung maalala nyo po, nandoon pa siya sa House of Representatives with the last word Tibbs, ay isa po siya sa pinaka-maingay at naninindigan, lumalaban, at pinagkaisan pa nga po siya, di ba, kung naalala nyo. Pinagkaisan siya ng mga buhaya doon, pinatanggal siya sa kanyang komite, sa kanyang pagiging membro doon, dahil lang sa nanindigan siya at naging vocal siya against sa kanilang mga scripted na Quadcom, Tricom, etc. So ngayon po, gusto ko lang ipaalam sa inyo na sa mga kadahilanang ito,
Kaya po pala, talagang pinag-initan, tinarget, pinunterya, at talagang gustong tuluyang ibaon, tanggalin, sirain ang reputasyon nitong si Villanueva at si Marcoleta. I am not saying na si Marcoleta ay, kasi hindi pa siya nakakasuhan, pero itong si Villanueva ay nag-file na ng case, yung ICI daw, independent daw, na appointed ng Marcos. Walang iba kundi si Bongit, walang iba kundi ang anak ng isang diktador. Di ba po? So, ito na, panoorin po natin dahil mainit, at kahit na matagal na po itong bidyong to, mainit na mainit yung mga binitawang salita ni Villanueva, ni Joel Villanueva, kung kaya naman siya ay hindi tinantanan ng kanyang mga nasagasaang powers that be, at yung mga the name that cannot be mentioned. Hindi yun mga, well, let's say mga, kasi ilan po sila doon, at yung isa pa nga ay hindi pa na idadawit dyan eh. Dapat talagang kalad ka rin na po yun, dahil walang ibang bossing ang mga yan. Walang ibang may bibigay ng basbas yan, kundi yung mga nandoon sa taas. Di ba po? Okay. So, pakita natin ngayon yung video ni Joel Villanueva, kung saan ito ay noong, I think this is 2 years ago or 3 years ago pa. Oh, yeah, I think so, if I am not mistaken. Meron siyang ibinulgar na matindi para magulantang, mayanig yung House of Representatives, yung house ng mga thieves. Hindi naman po lahat ng mga nandun ay thieves, kundi karamihan. Ilan po sila doon? Madami. So, mas marami kaysa sa mga nasa Senado. At yung mga hayop na yon, yung mga animoy baboy, at mga buwaya, at mga asong ulol na kumakahol-kahol pagka inutusan ng kanilang mga amo, pinigyan ng basbas, tatahol, mangangagat, yung mga baboy at buwaya at asong alagad at kampon ni Tambaluslos. Huwag na po nating pagtagalin, pero kung bago lang po kayo sa ating channel, ay mas mabuti niya po sana kung maaari, konting lambing, mag-like na po kayo at isubscribe nyo na rin po ang ating video, at para po sana ay ma-update kayo at makita nyo yung mga balita at mga issue na pilit o hindi pinapakita ng mga bayarang media na nandiyan ngayon sa Pilipinas. So play po natin ito dahil sasabi ko nga po, ito yung isang bombang pinasabog noon ni Senator Joel Villanueva, kung saan nagulantang na yanig yung mga buwayat kampon ni Tambaluslos nandyan sa House of Representatives, yung mga mambobotas. Senate Majority Leader Joel Villanueva claims he has proof that the leadership of the House of Representatives was behind the alleged People's Initiative proposing to amend the 1987 Constitution. Villanueva made the pronouncement after revealing that his office has already received thousands of complaints against the supposed People's Initiative, which he tagged as a fake initiative. May mga listahan na ako, naggagawa na po ako ng listahan, mayors, at
even governors, no? Meron na po mga voicemail na pinapadala, boses ng mga kongresista. Yari. Turo po ang liderato ng Kamara. Oh dear. Villanueva even claimed that the voicemails also involved the 4 congressmen who personally identified Speaker Martin Romualdez as the driving force behind the initiative. Even a congressman is pointing his finger. May mga voicemail po eh. Take note mga kababayan, mga katinig. Kung isipin po, itong si Joel Villanueva, siya po pala ang isa sa mga una sigurong matapang na tao na pinangalanan itong si Tambaloslos mismo. Pinangalanan po yung the name or the person that cannot be mentioned or the name that you cannot be mentioned. This is like almost 2 years ago na. Pero kaya po pala, no? Kaya siya hindi tinantanan, prinadject talaga at talagang binigyan ng matinding kaparusahan gamit yung mga alagad at makinarya ni Tambaloslos. Sabi ka nga po sa ilang video ko, kung ako'y nasa posisyon ni Tambaloslos, for example, bilyonaryo na ako, trilyonaryo na ako, tapos may kumakalaban sa akin, kinakanti-kanti ako, aanhin ko yung mga bilyones ko sa isang kwarto na nakaimbak para hayaan ko lang yung mga senador o ang senador na tulad nito na gahasain, sorry for the word, molestyahin, sorry again for the word, yurakan ang aking pagkatao. Di ba? Paiiralin ko, gagamitin ko yung mga alkansya ko na laman ay trilyones at pamumudmud ko dun sa mga taong bayaran. Sino yung mga taong bayaran na yun? Walang iba kundi yung mga aso, buhaya, baboy na nandiyan dyan sa House of Representatives. Yung mga mambubutas. And then, isama nyo na yung mga bayarang media. Bakit ko po nasabi? Marami po talagang mga bayarang media ngayon, mga kababayan. Tulad ng naalala ko nun. 3 klase po kasi yan eh. Kung naalala nyo po yung mga ibang video ni Pangulong Duterte nun, na napakagandang panoorin, ulit-ulitin dahil punong-puno ng sustansya. Punong-puno ng mga mensahe at knowledge na dapat mong i-absorb kung mahilig ka sa politiko, sa political concept. Ang tinutukoy ko po, napunta tayo sa isang media issue. 3 klase daw po yan. Una, yung mga medyang travelers. Ibig sabihin, yung mga kunyari pupunta sa ibang lugar, literally, syempre may mga bihikulo, may mga kunyari mission yung mga yan. Tapos, magkakalap sila ng mga balitang patok sa masa, sa pandinig ng mga tao, sa paningin ng mga tao, at malaking iskandalo kung tututukan. Kukunin nila yung detalye, impormasyon, at pag nakuha na nila yon, magpapapansin sila sa network nila, ilalabas nila, obviously, with the consent ng network, kung sino man ng mga direktor, kakuntsaba. Pag napansin sila nung taong nakapaloob doon sa impormasyon na yon, ay
Anong reaksyon? Siyempre, nung taong na-involved, na-imbestigahan. O either kung unscrupulous yung taong yun, ibig sabihin, tiwali, baluktot na politician, for example, ang dalawa lang ang option nun. Bayaran mo, kung bayaran yung medyang yun, yung traveler na media, na kung saan-saan nakakarating, para mangalap ng mga impormasyon at tapos yung impormasyon, pag nakuha na nila lahat, may sustansya na, ibebenta na nila. Magpapabayad na sila. Kaya sinabihan silang mga bayarang media. Naturingin silang mga bayarang media. So, ibig ko lang sabihin, yung unang yon, traveler, kunyari magkukuha ng mga media information, bebenta nila dun sa taong nakuha na nilang impormasyon. For example, yung politician. Let's say si Tambalusulos. Ako, media traveler, kumuha ako ng impormasyon, napatunayan ko, ikaw tiwali ka pala at may mga resibo ko ganyan, bla bla. Gusto mo ilabas ko to tuloy-tuloy? Bayaran mo na lang ako ng trilyones mong nandun sa Forbes Park at kung saan-saan pang condominium, penthouse mong nakaimbak. Hati na lang tayo. Syempre, para ikaw naman, kung ako naman si Tambaluslos, ay pabayaran ko na lang, bibilhin ko na lang yung USB ng media practitioner na yun para wala nang sabit. Pangalawa, ay yung media man o yung tao na kunyari ay may prinsipyo. Hanap siya ng impormasyon pero almost the same as the traveler. Kukunin yung impormasyon ng isang taong nasangkot sa iskandalo and then ibebenta. At yung napaka-importante, yung pangatlo, yun po yung mga kunyari crusader. Sa unang tingin, sa unang pagdinig, puro kabutihan, mabubulaklak, flowery, sugar-coated, yung lahat ng sinasabit, impormasyon nakapaloob sa kanyang mga aktibidades, files, documents, documentaries, etc. na ginagawa sa TV network na kanyang kinakapalooban. Pagkatapos, pag na-pressure na siya at kunyari inoperan siya ng 1 million, hindi niya kukunin yun. Siyempre, magpapataas ng presyo. Crusader nga siya . Kunyari, mawawala, magre-resign, hindi magpaparamdam ng ilang mawawala muna sa ere. Parang si Lacson. Hindi ko po sinasabing si Lacson ay bayaran Pero parang ganong style ni Lacson. Kunyari, maglalabas ng mga matitinding pasabog, issue. Kunyari, crusader siya against corruption. Equalizer daw. O fiscalizer, Equalizer si yun. Sa pelikula. Fiscalizer daw ng Senado, ulul. So, yung mga ganong style, kunyari, pero, yun pala, ay, tawag mo dun, nagpapakapal lang o nagpapataas lang ng, ting-ting, presyo para dagdagan. Anong sinasabi ko? Anong punto ko, mga kababayan, mga katinig? So, yung tatlong klase ng media na yon, yung una yung traveler, and then yung
let's say yung pangalawa, name na lang natin na pretentious media. And then yung pangatlo ay yung crusader, kunyari. Mahirap yun, yung crusader. Yung pangatlo. Oh, sorry. Yung pangatlo. Sorry. Oopsie. So, mahirap po yun yung pangatlo kasi hindi natin basta-basta makikita kung para ba siyang yung he or she is a wolf in a sheep clothing. Yung mga tupa, yung mga aso o yung mga oso na nasa nagkukunwaring tupa. So mahirap yung kilatisin, hahaba po, baka pumuti muna ang uwak bago mo makita yung tunay na kulay. Pero lalabas at lalabas din ang tunay na kulay ng mga hayop na yan. Yes, parang si Lacson. Tingnan mo, lalabas at lalabas din ng kulay niyan. Totoo. Totoong totoo, tamang-tama at may tama po tayo dyan. Lalabas at lalabas ang tunay na pakay ng Lacson na yan. At kahit nga ngayon halatang halata na. Bobo at ang-anga lang, ungas lang, at uto-uto lang yung maniniwala dyan sa taong yan. Diba? Maalala niyo yung hearing sa Blue Ribbon, one-sided, bias, kunyari, nasa gitna siya, pinaglalaban niya, fiscalizer nga daw siya sa Senado. Pero halata naman na pagdating dun sa mga diskaya, he is holding himself, he is trying to control the direction, the tendency, yung trajectory, para hindi tumumbok dun sa mga kino-cover up daw nila. Mga kino-cover up nila. Sino yun? Yung mga the name that cannot be mentioned. Tuloy po natin to. Nakilala ko po yung mga boses Pero hindi nyo pa po ma-verify. apat na congressman yung narinig yung boses. Romualdez earlier denied ever issuing a directive to start a people's initiative in a bid to amend the 1987 Constitution's economic provisions. Inquirer.net has already reached Romualdez's camp or their side, but has yet to receive... Mga kababayan, mga katinig, ulitin po natin yung part na yun kasi napakagandang alalahanin natin. Thousands of complaints against the supposed people's initiative. Alalahanin natin yung tinutumbok nito. May mga listahan na ho ako, naggagawa na po ako ng listahan. Mayors at even governors. No? Meron na po mga voicemail na pinapadala, boses ng mga kongresista na tinuturo po ang liderato ng Kamara. Villanueva even claimed that the voicemails also involved the 4 congressmen who personally identified Speaker Martin Romualdez as the driving force behind the initiative. Even a congressman is pointing his finger. May mga voicemail po nakilala ko po yung mga boses Pero hindi nyo pa po ma-verify. apat na congressman yung narinig yung boses. Romualdez earlier denied ever issuing a directive. Kita nyo yung pasabog niyang yun? Bago pa po ito, pumutok yung issue niyan na kunyari si Ferdinand Marcos Jr. na siya daw yan daw ang magiging legacy niya, yung anti-corruption o war against corruption sa flood control at siya daw ang nagbunyag. Bago pa pumutok yung issue ng flood control, may pinasabog na itong si Joel Villanueva. 1, 2, 3, 4 daw na kongresista at nabanggit niya pa may gobernador, may mayor at may mga voicemail po daw. Saan ka pa? Kaya naman pala, trinabaho, prenoyekto, tinarget,
pinunterya at talagang hindi tinantanan si Joel Villanueva. Hanggang ngayon, may umabot muna ng ilang taon, nabuo na yung script para siya itumba. Not literally itumba, but sirain yung reputasyon. Ngayon nga, ipinail na yung kaso sa ombudsman, freeze na yung asset niya, whatever. Ano pa? Anong tawag niyo po doon, mga katinig? So, ito pa. Sa isang video na to, dito rin po natin makikita yung kung paano niya kinontra yung PI, yung People's Initiative, yung pinaggagawa ng mga mambubotas noon na walang ibang may liderato kundi si Tambaluslos. Maging tapat sa pagkakatawag at paglilingkod natin para sa Diyos at bayan. Kaya ngayong araw po ito, kasama po natin sa bulwagang ito, ang aking mga kaibigan, tinuturing ko pong pamilya, mga ate, kuya, nakasama po natin at sila po, Ginoong Pangulo, ang mga buhay na patotoo, buhay na saksi kung paano natin isinabuhay ang pamantayang ito. Ito rin po ang dahilan kung bakit tayo tumatayo ngayon sapagkat hindi lang po dinudungisan at niyuyurakan ang ating pangalan at pagkatao, kung hindi higit po sa lahat, ang institusyon na minamahal nating lahat, ang institusyon ng Senado ng Republika ng Pilipinas. Ginoong Pangulo, mayroon pong naninira, pilit na ibinabagsak, iniinsulto, at inaalikusta ang mga miyembro ng Senado, maging ang ating pinakamamahal na institusyon. Let me set the record straight, Mr. President. At para po mas madali, true or false na lang po tayo sa mga paratang ng pinuno ng pinakamakapangyarihang komite sa Kamara de Representantes, ang may hawak ng budget, ang House Committee on Appropriations, na walang iba kung hindi itong party list representative na Zaldico. Ang paratang po sa atin, Ginoong Pangulo. May kaso daw po tayo sa ombudsman. True or false? Ang sagot, false. Ang pinag-usapan ng gawa-gawang reklamo noon, isang sulat po na mula sa ating opisina. Ito pong gawa-gawang reklamo noon ay katawa-tawa sapagkat ang ginamit po, kung po pwede po natin ipakita, na font ay Comic Sans. Yan po ang ginamit na font, pang-comedy po. Ang letterhead po na ginamit ay Buhay Party List. Mr. President. Mga kababayan, mga katinig, kung maalala nyo po, at sigurado maalala nyo dahil kami kailan lang to, na naging issue, naging laman ng balita yung tungkol sa, na-involve pa nga yung si ex-ombudsman Martires na pinaparatangan, inaakusahan, at pinapalabas sa naratibo, optik ng mga kaliwa, ng mga leftist, ng mga tawag mo dito, unity team, ibig kong sabihin hindi si Sara at si Marcos kundi si Bongbong, grupo niya at grupo ng mga Pinklawan. Sila po kasi ang nag-unite, di ba? Pinapalabas nila at yung mga luminary daw ng mga hayop na yan. So yung kaso daw nito ni Villanueva ay sinekreto na na-reverse, na-issuean ng reversal. Ibig sabihin, hindi na patunayan, hindi na na-convict si Villanueva dahil sa kasong ipinail ni dating Conchita Carpio noon na request ngang patanggal ito si Villanueva sa Senado dahil sa kasong kinakasangkutan niya dun sa pork barrel ata yun kung hindi ako nagkakamali. So, ibig sabihin, na-cover pa nito, itong bidyong to, yung mga paratang ng mga propagandistang leftist, Pinklawan at mga loyalistang kunyari ay galing-galingan
yung mga appointees ni McCoy Jr. na si lalong-lalo na yang si hayop na Boeing Remulyang yan, na pinaratangan pa yung isang ex-ombudsman na nananahimik na kung sa aking opinion ay napakagaling na ombudsman, very professional, hindi yung every other day, every day nagpapa-press con. No? Hindi kasi politiko hindi siya ganun. Hindi siya tulad ni Boeing Sunog Rimulya. So ito, ang gusto kong malaman po ninyo mga kaibigan, mga kababayan, mga katinig. 1 year ago, itong bidyong to, o more than. So ibig sabihin, yung pinagsingangangaw-ngaw ni Boeing noon, kailan lang, na sinekreto, hindi po sinekreto hindi kasi nagre-research ang hayop na yan. Kaya hindi niya nakita yung bidyong to at maliban pa doon, yung si ex-ombudsman Martires, nag-send pa ng, ininotify pa niya yung Senator, Senate President noon na si Tito Soto, si Achiche. Di ba? So, ano ang sinasabi nila na sinekreto? Dito nga sa speech nitong mamang to, sinabi niya na na-dismiss na at mayroon siyang pinakita kaninang dokumento na na-dismiss na. So ano pang pinagagawa ninyo? Kayong mga nagsasabi na kailan makakasuhan pa si Martires dahil daw sinekreto. At yung iba pa nga nagsasabi maapektuhan pa yung pensyon ni Martires dahil sinekreto dahil sa ginawa niyang inappropriate reversal daw sa kaso nito ni Villanueva. So dito, malinaw pa sa sikat ng araw na talagang wala na yun. At hindi makatotohanan na sinekreto yung pag-reverse ng kaso nito. Period. Then the last time I checked, ang tatay ko po, hindi po si Brother Mike Velarde. Ngunit mahal ko po siya. And again, mga kababayan, mga katinig, hindi ko po sinasabi na wala na siyang kasalanan. Hindi siya guilty. Pero yun, na-reverse na nga, ibig sabihin, yung kasong yun, na-reverse na, absuelto na siya doon. Unless, na kung ipapile, magbibigay sila ng another case to file it back for reconsideration doon sa Supreme Court na, if I'm not mistaken. Hindi po ako luminary kaya hindi ko alam yung mga ganyang bagay na komplikado technical pagdating sa ganyan. So, pero dito sa kaso niya ngayon na pinail ngayon ng ICI na mga independent daw ko ng mga budol din sa ombudsman, I'm sure sigurado ikakambyo yan ni Rimulya. Paandarin niya yan. Hindi niya yan uupuan. Patatakbuhin niya yan. And I'm sure na one-sided yan. Ano pa? Di ba? Palagay nyo. Mismo NBI din po ay nag-certify. Forge, peke, ang pirma ni Joel Villanueva. Sana po may pakita natin sa screen yung pong mga binanggit ng representasyon. Ayaw pa atang pakita Yung Comic yan Sans na ginamit. Comic Sans, yung font. Of Comedy, Dolphin, hindi po ginagamit yung ganyang font. At higit sa lahat, sana po makita natin yung dun sa taas. Representative daw po ako ng Buhay Party List, Mr. President. Mr. President, ito po ay katibayan na noong mga panahon na yun. 2016 pa po ito, Mr. President. See? Bago ako maluklok bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Persecute na po tayo, pinaratangan. Kasi, yung si Villanueva, very vocal nga. May yagbulls. May paninindigan. So kaya, 2016 pa yan, yung na-release yan, yung result nung kaso niya, na na-reverse nga yung ginawang kaso sa kanya ni Conchita Carpio,
sa kasamaang palad ay kamag-anak ng asawa ni Sara Duterte, but it's another story. Anong masasabi niyo dyan? Ito, pag ikaw, sino to? Boying. Panoorin mo nga tong video ko para magkaroon ka ng kaalaman. Ang sinasabi mong sinekreto. Sinekreto ni Martires, ibinigay ngang rinilis niya sa kanya eh. Ni-notify pa yung si Atcheche, si Tito Soto noon. And then, si Joel Villanueva, nagkaroon pa ng speech. Maraming tao in public. No? Televised pa. So tapos sasabihin nyo, sinekreto, ang hayop kayo. Anak ng putang ina. Huwag kang magalit tayo. Pero tapos na po ang laban. Noon pa po, na-dismiss na po ang ibinasurang lahat ang gawa-gawang reklamo na ito sa atin. Dinismiss na po ito. Pwede bang pakita natin yung dinismiss na po? Ayaw pang ipakita. 2019 pa po, dinismiss na po ang kasong ito na ipinaparatang sa atin. Noong 2016 po, Ginoong Pangulo, ayan po yung pag-dismiss, Mr. President, ng reklamo. Hindi nga po nakarating sa korte. So 2019 na-dismiss. Na-dismiss na po. Para klaro tayo ha. Cause pa lamang. Mr. President, noong 2016, ginamit po ito, ngunit hindi nagtagumpay. Nakuha po tayo ng 18,459,222 votes. Noong pong 2022 elections, 18 million na naman ang nakuha po natin at talagang hindi rin po pinaniwalaan ng taong bayan. Ang mga paratang na ito na ngayon po ay inuulit ng makapangyarihang chairperson ng Committee on Appropriations. Mr. President, is the Pope Catholic? Nag-research po ba at nag-aral ang nag-aakusang ito sa atin? Ngayon po, kakalkalin ngayon ang kanyang mga kaso. Is the Pope Catholic? Ang inang yun. Ang bigat nun, pare. Uy! Saldico at sino to? Tambaloslos. Panoorin nyo tong video ni Joel Villanueva to. Panoorin nyo na lang ang video ko. And then, tanungin ko rin kayo, is the Pope Catholic? Ibig sabihin lang po nun, ano yun? Sarcasm po yun, mga kaibigan, mga katinig, mga kababayan. Pag sinabihan ka, tinanong ka ng ganun, after you're discussing something na eventually nagkamali ka, na very obvious na di dapat ka nagkamali, pero nagkamali ka pa. And then, ini-insist mo pa na hindi ka mali. Tapos tanungin ka ng kausap mo, is the Pope Catholic? Sarcasm po yun. That's a sarcastic way of asking. Ang tanga-tanga mo? Tanga ka ba? Ganun lang po yun. That's my understanding. Correct me if I'm wrong. Mga kaibigan, mga katinig. Kalungkot Tuloy po po tayo. Dahil kaibigan naman po natin siya. Pero dahil po pumasok siya sa away na hindi niya away, kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attacks, ikakalkalin po itong mga atraso niya sa bayan. Ito pong kumpanya niyang SunWest Corporation. True or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Sagot, true. True or false? Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Farmally case dito na inimbestigahan sa Senado na kasuhan ng Senado? The answer is true.
Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? Ang sagot po, true. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Napakadami pong BIR cases. Dami pala. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig. So mga kaibigan, mga katinig, malinaw para po klaro at malinaw po sa atin. Talagang noon pa pala, ulitin ko noon pa binabakbakan, binabanatan, very vocal, and I can consider aggressive or passive aggressive itong si Joel Villanueva about dun sa mga naghaharing uri sa House of Representatives. Kaya kung nakikita nyo, napansin nyo, nag-dig up siya ng mga resibo, ebidensya. About the Parmali, about the laptop purchase something. No? Yung scandal na yun sa DepEd. Kasi parang nabanggit din yun ni Sara kung hindi ako nagkakamali. At ng ibang tao na may kaso talaga. So involved pala yan si Saldico. At saka yung Sunwest contractor na yun, na which is si Saldico ay pag-aari niya yun noon. Na ngayon ay sinasabi nag-divest na daw ang hayop. Nakuha na lahat So, ganyan ka-agresibo at kabukal si Joel. Kaya binabakbakan siya at hindi na talaga siya tinantanan. So, ito ang malinaw na patunay na pagka ikaw ay kumontra, kantiin mo yung mga naghaharing uri nga yan, yung mga name that cannot be mentioned, yung mga bossing, mga lord, mga ano pang tawag mo sa mga yan, dambuhalang bata, sabi nga ng pinsan niyang babaeng yun. So, sa palagay niyo mga katinig, ibig sabihin ba nito, kung ikaw ay kokontra, kakasuhan ka. Gagawan ka ng mga istorya na makatotohanan sa paningin, pandinig ng mga utu-utong naniniwala sa mga istorya. Ng mga taong nasa poder at controlled ng mga naghaharing uring yan. Di ba? That gives a chilling effect. Tinatakot nila sa kaparaanang yan yung mga pwede pang maglakas loob sana na tumistigo laban sa mga katiwaliang pinaggagawa ng mga Marcos, Romualdez, Araneta at kanilang mga cronies. Malinaw pa sa malinaw yan. So kaya, imbis na magkaroon ng lakas ng loob yung mga tao, mawawalan na kasi. Isipin nila lalo na kung ordinaryong tao ka lang. Kung ordinaryong empleyado ka lang. Ito nga, senador pa. Si Marcoleta nga, sabihin na natin si Gutesa, ex-marine o marine din yun. May mga siyempre connection yun sa loob. Pero, ginagawan nila. Tingnan mo yung nangyayari ngayon kay yung Gutesa. Siya na yung naglakas ng loob. Whistleblower siya na dapat proteksyonan sana ng gobyernong ni Marcos na to. Pero hindi. Hinayaan lang. Siyempre, kung poproteksyonan nila, they will give a full support on him. Saan yung trajectory, yung tendency ng mga tawag mo dito? What do you call this? Ng investigasyon na yan ni Lacson.
unang ICI na inappoint din ni Marcos. Ang budol na yan. Budol yung nag-appoint, siyempre budol din yung inappoint. Hindi naman ibig sabihin sila yung mga luminaries nung mga kapanahon nila, mga experienced na sino ba yung mga yan? Nakalimutan ko yung basta. May mga kanya-kanya silang posisyon nun sa mga previous administration. It doesn't matter. Tao din mga yan. May mga emosyon yan. Nasa tawag mo dito. Natutwist and turn yung mga pag-iisip yan. They are not robot. Salpakan nila ng diretso na. Nagbabago yung isip niyan. Noon siguro, kung matitino yan, pero ngayon, inappoint sila ng isang taong budol. Sa palagay nyo, yung bawat desisyon ng mga yan ay independent. Hindi nga independent Umaasa lang sila sa mga investigasyon ng ibang ahensya. Kung independent sila, gumawa sila ng sariling investigasyon nila. Hindi yung collate lang nila, kinokolekta nila, collating all the evidences gathered by other people or groups. Ang kunyari magpapabideo pupunta sa isang flood control area na ghost flood control o kung ano-ano pang mga pinaggagawa ng mga kawatan na yon para ipalabas na nagtatrabaho, pero ginagathered lang niya yung ebidensya from other people. Yung tulad ni na Magalong, tulad ni na Benz Dizon at kung sino-sino pa. Dapat gumawa sila ng sarili ng investigasyon. And then, both side, tingnan nila para maging independent yung mindset nila. Hindi yung maghihintay lang sila ng feedback, ng info, ng feed dun sa mga taong kakilala na nila. Budol nga yan. Budol yung nag-appoint, budol din yung kakalabasan niyan ng investigasyon ng ICI na yan. That need to be abolished in my own opinion. Balik po tayo dito. Ng mga taga-BIR. Kung ilang kaso meron ang kanyang mga korporasyon. Bukod dito, yung reklamo po sa ombudsman ng anti-corruption group na ang pangalan Task Force Kasanag International, meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Mr. President, kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Ang masakit po, Ginoong Pangulo, sa kabila po ng track record nito ni Mr. Saldico, ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Wow, Mr. President. Kailan sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon na isang... Tama. Sinong matinong tao ang mag-a-appoint ng isang kawatan? For example nga yung sinabi niya, si Dracula, in-appoint mong magbantay sa blood bank, di sisip-sipin niya lahat ng dugo. Bantay sa lakay yung gagawin tulad ng ginawa nga ni Saldicong hayop na yan. Anak ng putang ina. O tingnan yung nangyari sa pera ng bayan. Sa budget. Hindi lang yung flood control na yan. Maraming departamentong winalanghiyat, ginahasa, minulestya ng hayop na yan. Ng mga. Dahil hindi lang si Saldico, mga. At yung nasa taas niya pa. Imposibleng walang kinalaman yan si Tambaloslos. Kahit ulitin niya pang sabihin na wala siyang kinalaman, tanga, bobo, ob-ob, ungas, at kung ano-ano pang sinto-sintot, wala sa katinuan ang maniniwala na siya ay walang kasalanan. Dapat yan, yung dalawang yan, pagtabihin, ikulong doon sa bago nilang ginawa. Pagtabihin nila, ikulong nila, itali nila,
O hindi nga dapat doon ikulong yan eh. Dapat dyan ikulong dyan sa mga ordinary na city jail. Doon sa pinakabulok na city jail dyan sa Manila. Yung dalawang yun. Totoo yan. O bakit? Kontra kayo? Hindi. Ano? Attorney. Naging speaker. Tapos noon nga naghangad pang maging vice president. Panoorin yung isa kong video. Natuklasan ko doon sa paghahanap ko ng mga video ay gusto palang maging vice president yan. Well, at first, he wants to be a speaker of the house nung panahon ni last administration ni Pangulong Duterte. Pero sinabihan na ni Pangulong Duterte na wag ka nang umentra dyan sa pagiging speaker. Suportan na lang kita maging vice president. Muntik nang mabudol si Pangulong Duterte at nabudol nga bagya. Panoorin yung isa kong video. Nandun yun, nilalaman nun. Makikita nyo yung video kung paano paniwala si Pangulong Duterte. Buti na lang natauhan si tatay. Hindi natuloy yung plano at pangbubudol nitong si Tambaloslos. Hindi naging presidente, hindi naging vice president. O kaya ganun nga ang galit niyan, kaya nangyari ng mga nangyari. Anyway, balik po tayo dito. Panoorin nyo nila yung video kong yun. Big time contractor ang hahawak sa kaban ng bayan. Only in the Philippines, Mr. President. Only in the Philippines nga lang po. Mr. President, marami po akong pwedeng sabihin, isa-isahin, pero hindi ko ngayon gustong pag-usapan ang napakarami yung kasong ito. Hindi ko po iisa-isahin. Hindi ko po pe-personally. Marami pong panahon para sagutin itong mga ito. Pangalawang paratang sa atin, Mr. President. Minamaliit ko daw po, Mr. President. Minamaliit ni Joel Villanueva ang boto ng mga kongresista at party list. Sagot? True or false? False. Mr. President, utang ng buhay ko ito ang pagiging miyembro ng Kamara de Representantes. Paulit-ulit ko pong sinabi sa bulwagang ito, hindi ko mararating ang anumang tagumpay na narating ko sa buhay ko kung hindi po ako naging miyembro ng Kamara de Representantes. Marami po akong namimiss, Mr. President, na miyembro ng Kamara. Mahal na mahal natin. Si Representative Diggs Dilangalen, si Representative Raul Delmar, si Representative Roy Logoles, Tito Kaloy Padilla. Ang sarap pakinggan, Mr. President. Sa mga party list representative, sila ka Eta Rosales, sila ka Saturo Campo, sila ka Christine Beltran. Mr. President, naging bahagi sila ng ating... Ito kasi, dating purong dilawan talaga to eh. Hanggang ngayon, dilawan to. Eh, syempre, I don't know kung anong agenda niya. Bakit ko po mamaliitin? Lagi ko nga po sinasabi, dapat... Yung mga binanggit niya yun, mga dilawan yun. Representative ng Pilipinas. Doon po sa interpellation namin, nandito po si Senator Bato, madali po niyang ikukumpirma. Ano ba yung pinag-uusapan namin about votes? Ang topic po namin ay disenfranchisement. Ang binanggit po namin ay kung tayo po ay iluluklok ng taong bayan bilang senador, tayo po ay iluluklok ng taong bayan bilang Ganda ng relo mo. Test naman ha. representative. May different rules po tayo. Rolex. Ang disenfranchisement mangyayari kung bubuwagin ng Senado, kakapunin ng Senado, tinatanggalan natin ng karapatan yung mga nagluklok sa bawat miyembro ng Senado na naririto po ngayon. Mr. President, kailan Ako naman, tulad ng sinabi ko kanina, hindi pa naman kasi siya napapatunayang guilty. Yung previous na inakusa sa kanya ni Conchita, hindi na-dismiss naman. So, hindi siya guilty. Ngayon, may akusasyon na naman, hindi pa naman siya napapatunayang guilty. Kaya hindi ibig sabihin, kinakampihan ko siya dahil guilty o hindi guilty. Malinaw po ba yun?
Pero, pag napatunayang guilty ang taong ito, dapat lang ikulong to. Isama nyo to kay Saldico at Tambaluslos sa loob. Pag sama-samahin nyo yan, igapos nyo. Dapat nga, yung may mga kadena pa eh. Yung mga paa nakakadena. Dapat sa mga normal na piitan. Yung mga mababangong piitan. Yung may isa lang yung inodoro, mag-share sila doon. At yung shower room, isa lang. Tapos yung sabon nila, yung perla. O kaya yung sabong panlaba. Yun na yun. Isang baretang mahaba pag-share-sharean nila. And they can enjoy their vacation there. Full-time vacation. Ganun ang dapat gawin sa mga hayop na yan. I'm not saying na guilty siya. Kasi hindi pa naman nakapatunayan. Same as the others. Pero ibig sabihin lang, yung iba kasi, halatang halata na. Nag-uumapaw, nagsusumiklab, umaagos, lumalampas sa ating pag-iisip na hindi natin maisip, matarok na ng ating isip na magagawa ng mga hayop na yun. Tingnan nyo yung, kung napanood nyo yung interview nung Saldicong yun, nung in-interview sa Billionaire Channel. Putang hayop. Akala mo ang bait-bait. Tay, relax ka lang, relax. Ibig sabihin, kung hindi lumabas yung mga bahong to, at hindi ko ibig sabihin si Makoy Jr. ang naglabas, ang dahilan kaya nabunyag mga hindi. Ako naniniwala ako, mismong si God, Lord Jesus, ang nag-fact-check, nagbulgar sa mga taong kawatan na yan. Totoo. Kasi, kung maalala nyo po yung zona ni Ferdinand Marcos Jr., na pinagmalaki niya yung hundreds, more than hundreds flood control daw. Pero, puro pala bula ng saliva niya. Wala. Kung sa Bicol na busong. Kaya pinak-check siya after few weeks o months, nagkaroon ng sunod-sunod na bagyo, malakas na bagyo. Winash out yung mga sinasabing flood control na bulok, na mga substandard, at mga walang flood control na bayan. Wala, baha, kawawa yung tao. Yun ang collateral damage. Yun ang kawawa, yung mga inosenteng taong kababayan natin. Na araw-araw naglilimas ng kanilang bahay, palabasin lang yung tubig. Hirap po nun, mga kababayan. Mahirap yun. Naranasan ko din po yun eh. Kasi hindi naman ako anak ng mayaman na nepo, baby. Naranasan kong bahay ng bahay ilang beses. At every morning, kahit gabi na, naglilimas ka pa. At yun ang isang pinakamahirap. Yung paa mo, kababad. Ganun. Kaya, my heart bleeds for those people na hirap nang sabihin. Kaya dapat lang mga hayop na to, kung maging guilty to, mahatulan ng guilty with all the resibo na makipakita. Yung totoo hindi yung paninira lang dahil ba kinalaban kayo, kaya siniraan nyo. Tulad ng ginawa nyo sa mga nakalipas, mga nakakulong na. Dahil kinalaban kayo, like Kibuloy. Especially PRRD. That's the worst. Man, hindi natin kayang maliitin ang bawat miyembro ng Kamara de Representantes. Higit sa lahat, Mr. President, miyembro po ng Kamara at party list ang tatay ko na mas mahal ko pa kaysa sa buhay ko, Mr. President. And let the records bear that statement of this representation. Paano ko mamaliitin ang Kamara? Ang tunay na issue, Mr. President, ay ito pong Peking People's Initiative. Yan yung panahon na sumabog yung PI na yan. Kung saan ay magsisigaw ho dito dahil
Binili nila yung mga pirma ng mga Napakadali. taong bayan. Itong kaso na ito, ilang Walang initiative, kundi buying their initiative. Hindi nga yun nakalusot, kaya yun ang sinasabi nga ni Amy. maging personal, Plan A nila yun, yung People's Initiative. din natin. Plan B nila, Bigger issue, yung impeachment ni Sara daw. No? which is bigger And then yung Plan C, bigger than now this is the, Mr. President, and this possibly, they will use this as Plan C. Mr. President, Plan C involving appointing those true or false, person, like for example, si Boying sa bilang ombudsman. People's Initiative, political Bad move, initiative na ito. Makoy. Yung Okta po, Galitin nyo pa po ang mga taong bayan. ang naniniwala na may halaga itong Chacha. Noong January 31, ang CBCP nagbigay po ng pahayag na sabi po nila, hindi tayo basta lalagda o papayag sa kahit anong petisyon sa COMELEC. Ayan po So, ang sinabi ng CBCP. hanggang dyan na lang, putulin na natin dyan mga kababayan. Gusto nyo pang panoorin to, ibigay ko po yung Ayan po. yung link Noong po isang linggo, para panoorin nyo na lang po ng buo. Jesus Movement ay naglabas ng So, isang manifesto laban sa ibig sabihin dito ni Villanueva, i-summarize na lang natin. ng araw. Kasi inakusahan si Villanueva nga dyan, ni Saldico, then nag-retaliate siya. Eh syempre, marami siyang resibo eh. At yung isang pinakita kong video na, wag po natin kalimutan yon, na meron palang mga nakuha tong voicemail. Kung ako dito kay Villanueva, alas niya yun eh. Kahit voicemail lang yun, malaking ebidensya yun. Substantial evidence yun. Pwedeng gamitin yun. Pero nga, I'm not a luminary or expert sa mga ganyang legal matters. But then, that is a proof na meron nga siyang resibo. So, dun sa video yun, patotohanan niya yun. Ilabas niya yan in the end. Or while this case was being thrown at him, na pinagdinag-in siya sa issue ng flood control. So, dako naman po tayo kay Senator Marcoleta. Dito naman po, isa na namang bahagi ng paninira ng mga nagaharing uring yan. Dito naman, ibang atake naman to. Pero same tactic, same way or approach. Pero ibang tao naman yung tinitira nila. Senador pa rin, pero may ginagamit silang isang tao na kung saan ay si Gutesa. Isang ex-marine na naglakas loob, nanindigan para sa bayan. Pero ako, I'm still holding a bit of a reservation, although I'm more % believing on him. Kasi hindi natin pwedeng yung ibuhos natin yung isang, we cannot put our eggs in one basket. Yung baga, no? Hindi, baka mabasag tayo. Baka kasi ito, tulad ng sinabi ko sa isang video ko, hindi kaya palabas lang ito. Kasi yung mga pinklawan, loyalistang yan, leftist na yan, alam nila eh, i-gear up nila yung issue. Kukunin nila yung kondisyon ng isipan ng mga tao. Pag nandun na, nakapit in na lahat, kunyari no, yan, biglang nawala. Pag napit in na lahat, nagkaroon na ng script, parang si Lacson, lumalis din, lumayas, nagtampururot, yung kunghang. Magaling yan si Lacson ha. So next time, i-tackle natin yan si Lacson. Yan ang strategy ni Lacson kahit noon pa. Maalala nyo po yung kaso na noon na double murder case ni Docer and Corbito case noon ilang taon na, 9 years ago, if I'm not mistaken. Di ba pinaratangan yan na siya daw ay yung mastermind sa pagpapatay doon? Sinong nagparatang po sa kanya? Yung mismong mga tauhan niya. Yung mga kakilala niya.
Yung mga subordinate niya. Kasi PNP chips yan nun eh. Ata. No? So, siya yung PNP chips nun ni Estrada na involved nga siya doon. Pinartahan siya ni Mangkao. Tapos, dahil nga na-involved din si Mangkao doon sa pagpapatay daw, nagsialisan yung mga hayop, nawala bigla sa ere, nagtaguyang si Lacson, boom, paglabas, nag-iba yung testimonya ni Mangkao. Nag-recant na yung hayop. So hindi na naabsuelto na si Lacson. Napawalan na ng saysay yung mga testimonyang tinuturo siyang mastermind. No? So magaling yan si Lacson. Hindi ko naman sinasabing guilty siya doon ha. Pero yun kasi yung estratehiya niya eh. Yung expertise niya. So baka ngayon naman, 'di ba nawala siya, nag-resign siya bilang Blue Ribbon chairman. Baka nagkaroon lang niyan ng retreat sa bundok. Hindi kasama nung mga bundok na kasama ni Castro at yung mga NPA, CPP, NPA. Ibang bundok siguro. Baka nag-meditate, nag-contemplate, nag-reflect, nag-yuga-yuga doon. And then may kasama siyang mga alipores niya. Nagkaroon sila ng pagkakaisa. Binuo nila yung script. Baka lang we're all entitled to make our own opinion. So, bumalik siya. So, sa pagbabalik niya ngayon, baka meron na siyang pasabog na sabi niya nga may pasabog siya. Ano kayang pasasabugin niya? Posible, pero very unlikely na si Gutesa ang kasama niyang ilalabas at pasasabugin. Not literally pasasabugin, okay? Ibig sabihin the news. Baka misinterpret tayo ng mga ilan diyang uto-uto at gullible na makakapanood nito. So baka yung pasabog na yun ay babaliktad yung mga taong nagsalita at iba na ang ituturo. Malaki ang posibilidad po na mangyari yan. Kasi nga ang sinabi ko na expert yan si Lacson sa ganyang mga style eh. Yung sa pagbabalik may nag-iiba. So, hintayin po natin. Kailan nga ba yun? Sa November 11? Malapit-lapit na din. So, ito naman, yung nangyari dito kay Marcoleta, kung maalala nyo, tulad ng sabi ko kanina, isa rin to sa mga malalakas ang loob at may paninindigan yagbuls dyan sa Senado at noon sa Kamara kung saan ang lungga ng mga buaya. Pero ngayon, nandito na siya naninindigan sa Senado at yung may mga walang pakialam at yung mga 50-50 at yung mga nananahimik at yung mga nagko-cover up. Ora mismo, obviously, apparently, evidently, ayaw kay Marcoleta. Indirectly, hindi naman nila sasabihin yun harap-harapan na hindi nila gusto yung arrive nito sa Senado. Pero pinaparamdam nila. Dahil natanggal nga siya pagka hindi naman kailangan matanggal siya sa dahil nagbago ng Senate President tapos pinalitan din yung Blue Ribbon. Nasa discretion nga naman kasi yun ng Senate President. Ibig sabihin, pag nagpalit, kung gustong i-retain ng Senate President yung chairmanship ng Blue Ribbon, they can. Discretion nyo yun. Pero syempre, hindi alam namang si Acheche i-retain to. Magkakasalungas-lungat yung plano nila at mapapahamak yung kumpare niya.
Panoorin po natin. Kahapon din, ito yung pinakahuling ginagawa nila para i-discredit nila si Gutesa. Opo. Okay. Merong post sa isang page na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Sinirculate ito across sa social media. Ito yung nakalagay na post na kung pwede na si Direk. Ayan. Ayan, sinasabi niya, Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako nila Defensor at Marcoleta. Isip-isipin mo yan, Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear and pressure. Ito, nakuha na namin kung sino yung gumawa nito eh. Yung page mo mismo. Yung page na ito, ang ginagamit niya dyan ay mga troll farms, Makikita mo na troll farms kasi pinakita nila rito, ang mga accounts ay Vietnamese eh. Ganun po? May Vietnamese accounts, karamihan So ako halimbawa sa 1,500 Vietnamese at yung iba pa Arab. Yan yung ginamit nung panahon ng pagkampanyahan. Suporta, tsaka kumukomment. Opo. May nagpatunay niyan po noon na may troll farm nga talaga yung mga kampon ng loyalistang yan. Sa bandang ibaba, right side, nakalagay Kabayan Patrol. Kabayan Patrol, yes po. So parang ginamit pa yung logo nung isang TV station para magmukhang totoo. So nakikita nyo ngayon kung ano ang kanilang pakay. Opo. Gumagawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Defensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan ho lumilitaw dyan. O isang bagay na kabaligtaran. Ngayon, anong pakay ng mga... Hindi lang ito dyan, Opo. Kasi kung punta tayo sa pangalawang slide dyan. Yan. May requirements ang Meta kasi dyan, yung Facebook, na bago ka makapag-publish ng ads, kailangan meron kang makikita meron silang mobile number, no? Yes po. Pinacheck ko yung mobile number. Ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Ayan, Luis Orbon. Oo. Okay. So isa sa pangalawang requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So makikita mo dyan ang email nila. Ayan, hello at cdgminds.com. Ang ano kasi, yung ginagamit nila ay CDG. Yung advertiser is CDG Media Minds. Yes. Ay makikita mo, no? So yung phone number nakarehistro kay Luis Orbon. Ayan ang email nila. At ang website nila, nandiyan din dyan, mababasa mo, cdgmediaminds.com. Ang address nila ay Pasig City, NCR. Yes po. So, kung nakikinig si Luis Orbon dyan, Kung totoong tao ba niya? nagtatago bilang CDG Media Minds sa anino ni Luis Orbon. Huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita. Ano ba? Yari ka. Yari ka, Luis Orbon. Akala ba nila? Huwag ka nang magtago, kilala ka pala eh. Siguro, maaring na-underestimate mo ako na hindi ko kaya suriin kung nasaan ka o kung sino ka. Makukuha kita eh. Maghintay ka lang. Kakalawitin ka ni Marcoleta Luis Orbon. Sa social media, no? Hindi nga ako marunong, pero may pamamaraan naman. Ayan, tama po kayo. Pamamaraan tayo dyan. Ngayon, Yari ka. puntahan natin yung ibang slide natin. Yan. Ayan itong CDG Media Minds ay nag-handle ng 4 na pages sa Facebook. Bukod doon, meron pa siyang ba? Dami ha. Sila ang sabay-sabay na nag-launch ng fake news campaign Opo. at binuboost nila, binabayaran nila laban kay Orly Gutesa. Ayan, makikita niyo. Ang lupit. Yan, yung number 1, ito yung Kabayan Patrol. Ayan, nakikita mo. Ang lupit. Ang pangalawa, Matindi. dapat alam mo, sabi niya. Ayan, makikita niyo yung kanilang post. Ayan, yung So ito po mga kababayan, kung maalala nyo nung kasagsagan nung election, yung last election,
may naglabas ng isyung ganito nag-akusa na may troll farm nga lang daw talaga tong mga Marcos na to. At parang, if I'm not mistaken, si Gadon ba yun? Yung nasilipan na, slippery batang, nadulas siya. Hindi nadulas literally. Yung nadulas yung pagsalita niya at nabitawan niya yung mga bagay na yun. Di umano. May troll farm daw yung mga hayop na to na pinapakawalan pagka may mga ganyang sensitibong kaso na gusto nilang i-twist in a mind condition yung mga osyoso, yung mga marites na uto-uto na maniniwala. Pag nabasa nyo yan, maniniwala ka. Kung hindi ka mapagmatsyag at hindi open yung isip mo. Kung gullible ka at uto-uto ka at kung ano-ano pang pinaghihitit mo, tulad ng mga nandyan sa ibang maniniwala ka na agad-agad. Binubos pa nila, ibig sabihin yun, binabayaran po nila mga babayan, binabayaran nila yan. Ang mahal kaya magbayad, yung may buboost ka na boosting, yung pag isang post mo, tapos ibuboost mo, magbabayad ka nun, hindi yun libre. So talagang pinupunduan to. Siya nga naman, sabi ko nga kanina, trilyones na yung nakulimbat ko. Kung halimbawa ako yung inaatake, ay gagamitin ko na yung mga trilyones ko. Ipamumudmud ko yun sa gagawa rin ako ng troll farm. Pamumudmud ko, post nyo lahat ng video nyo, post nyo para kumalat the whole wide world. No? Talo tayong mga walang pundo. Talo tayong mga organic na ang puhunan lang natin ay yung ating paninindigan, bukas ang isip at maliw na pag-iisip. Pero itong mga bayaran to, ito yung patunay na mga may bayaran talaga at sinong magbabayad niyan? O tatlo lang. Hindi naman pwedeng, siguro may kakayanan ding magbayad yung mga leftist, yung mga makakaliwang yan. Siyempre, sumasahod din yung mga kasama nilang nandiyan pa rin sa kamera ngayon. Yung isa nga, binalik yung tanggal na yun . Yung babaeng lukaret na yun. Sino nga yun? Si Ilago. Nawala na yun. Tapos, tinanggal yung youth party list. Pinalit yung Makabayan Black na ba yun? Hayop ng mga hayop yan. Anak ng putang ina. Tapos, kung ano-ano lang party list, Makabayan Black. Dito naman sa Cavite, kung maalala nyo, mayroon din dyan yung mga rebellia, yung mga agimat party list po. Anak ng putang ina. Agimat party list. Anong kinalaman nun? Yung mga taong, yung mga constituent nila doon, may mga agimat, bibigyan nila ng agimat. Kung ano-ano na lang pakulot, propaganda, kabulukan para paraan para kulimbat ng ginawang business ang bayan natin, yung politika. Pangatlo, balita on the go. Ayan. Ayan, opo. Yung pang-apat, chiefs of staff. Chiefs of staff. So ito ay puro fake news campaign. Anong pakay ng mga taong, bakit sila gagawa ng ganito? Ito yung sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining the whistleblower. So lahat ng kaparaan ang gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. Ang mga taong ito ay, ang kanilang maaring pakinabang dito ay yung taong pinagsisilbihan nila. Pera. Siyempre, kumikita sila dyan doon sa mga taong napagtatakpan ng kanilang paglilihis. Yung kanilang Mga bayaran po. Para iligaw ang ating Senator. mga bayan na maring maisip nga nila na, ganun pala yun, ganito pala yun. Kaya natin dinidiscuss dyan para malaman ng taong bayan na ito ay puro fake news na ginagawa nila para magtakip,
para isalba, para proteksyonan ang mga nasa likod ng mga inimbestigahan natin. At kung nanonood ba yun, nabasa man ito ni Gutesa, baka humina ang loob. Tama. Kasi puro nasaan si Gutesa, nasaan si Orly. Parehas yan, no? Iba't ibang uri ng ads. Puntahan natin yung isa pang slide direct. Ayan, tingnan mo yan. Iba't ibang uri ng ads na puro paninira. Isang target. Si Marine Sergeant Gutesa at ako. Yan, ay may git na 10 ads yan, Jen. Ano? Ito ay ni loans magmula no October 24 hanggang October 29. So talaga palang ano, no? So, ito pa. Alam mo, ang kanilang ginagasta bawat araw, Opo. merong range from 500 pesos to 4,000 pesos. Ayun, So, gagasta sila. Noong una, medyo nagtitipid Kasi 500 pesos lang. Ngayon, mga cheap naman itong mga ito Manlilin lang ka lang, galingan mo na, di ba? Oo naman, Ngayon, siguro naisip nila, teka, baka kailangan nating pag-ibayuhin. Binuboost So, na gusto, umaabot hanggang 4,000. Binuboost nga sila. Opo. Ang tinatarget nilang audience hanggang 1 million. 1 million users or more. Oo. Yes po, So, ang gastos nila, sa loob ng isang buwan, umaabot ng between 20 to 30,000 pesos. Kasama yung boosting, Jen. So, ano ang pakay nila? Manlin lang. Mailigaw ang taong bayan. So, ang gastos ay ganun karami. Para sa ganun, patakbuhin yung kanilang mga ads. So kung mga ganon, times 10 kasi mga 10 pala, iba't ibang lugar saan, no? Ibuboost nilang lahat. Malaki kahit pa paano. So, gumagasta sila talaga. So, Opo, sa uling slide, pakita natin para makita natin. Itong mga slides na to, Jen, makikita mo, pinamonitor ko yan magmula ng January 2025. Opo. Mga post ito, Jen, na puro papuri sa administrasyon. Pero same page po. Same page. Same page. Oo. Yan ay puro papuri sa administrasyon. Ngayon ang kabalintunaan dito, kung ang administrasyon gusto niyang malinis ang skandal na ginawa ng flood control, Opo. bakit ngayon nag-sip sila dun sa paninira? Character assassination na nangyayari. Sa investigasyon na ginagamit namin para tukuyin natin, sino ba talaga ang mga tao, malalaking tao na nasa likod ng mga pangyayaring ito? Opo. Kung maka-administrasyon kayo, bakit taliwas ang ginagawa nyo ngayon? Sinisiraan nyo ang mga taong lumabas para ngayon pagtibayin, tukuyin, makilala kung sino yung mga malalaking tao. Ba't nagsimula kayo ngayon gumawa ng fake news October 24 hanggang October 29? Alam mo kung bakit? Opo, bakit po? Sapagkat merong nagbabanta na itutuloy ang Blue Ribbon Committee itong Nobyembre. November 14 daw po, Sen. Ang November schedule. nga. November 14 ngayon, tama-tama lang nasirain si Gutesa. Akala nila ngayon. So, kapag pinatawag si Gutesa ngayon, sirang-sira na siya. Akala ngayon ng tao, wala na yan. Discredited na yan. Yun ang kanilang objective. Lang. Yung kung makakita kayo ngayon ng mga post na ang bilis mag-circulate at kung ito'y makita nyo naman yung mga comments sa comment section ay puro papuri, nagre-resemble, nagsumasagot doon sa post na yon, ibig sabihin na yung post na makakabuti sa imahen ng administrasyon na bulok na ngayon, ibig sabihin mga troll lang yun. Yun yung mga bayaran. Sila din yun. Naggagastos yung Panginoon nila para ibos yung naratibong yun, ipid sa mga taong target nun yung mga utu-utong sad to say, yung mga babayan nating nauuto, na mind condition na agad-agad. Kaya sana maging mapagmatsyag po tayo. Ikalat natin yung kaalaman natin sa mga kapatid natin, kamag-anak natin, pamilya natin, kaibigan natin, para malaman nila yung mga ganitong kalakaran. Hindi sila malinlang basta-basta lang. Hindi na po tayo dapat lay down pa dito, lay low dito sa mga nangyayari ngayon. Hindi na oras para maging manahimik lang tayo, huwag gumakialam. Makialam po tayo mga kaibigan, mga katinig, mga kababayan.
Huwag po nating hayaang lupigin at tuluyang limasin ng mga kawatan na yan na naghaharing uri. Yung mga nandiyan ngayon sa posisyon ng administrasyon. Yung mga mabuti, i-appreciate natin. Give the credits where the credit is due, kung baga. Pero yung mga talagang malinaw pa sa sikat ng araw na linabag nila ang batas, linabag nila ang batas ng Diyos, ay dapat po silang ilagay sa kanilang dapat kalagyan. Muli po, ito si Katinig at sa susunod ulit nating pagkikita. Sa mga taong hindi pa po nagsasubscribe, mga kababayan, konting lambing, hit na po yung like at i-click nyo rin po yung subscribe button and yung notification bell para sa susunod na mga issue, na mga bagay, balita na hindi pinapakita ng mainstream na mga bayarang medyang yan ay ma-update po kayo. Salamat po sa panunood at ito si Xiong, ang inyong Katinig.